Handa ng lumikas ang mga nakatira sa mga baybayin at tabing ilog sa Cagayan. Kahit sa linggo pa, posibleng maramdaman ang epekto ng bagyong Nando ayon sa Pag-asa. Sa isang ilog, pinangangambahang tuluyang masira ang dike. At mula po sa bayan ng Gonzaga, nakatutok live si Nico Wahe. Nico. Vicky, patuloy ang paghahanda ng mga taga-munisipyo at mga taga rito sa Gonzaga, Cagayan sa paparating na bagyong Nando. Kasi sa anak ko po ito. Maaga kong inabutan si Abigail habang naghahanda ng mga bitbiting gamit sakaling lumikas mula sa tahanang nasa gilid ng ilog. Yung patuloy po yung buhos ng ulan po nito, before pa po nito, wala pa yung Mirasol po, muulan na po kasi, naghanda-handa na po kami. Ikalawang bahay na nila ito mula nang wasakin ng dati nilang bahay ng katabing Bawa River sa kasagsagan ng bagyong Ophel noong 2024. Lumikas po kami sa evacuation center. Wala po kaming kadala-dalang mga gamit kasi, yun nga po, hindi namin expect na matatangay po yung bahay namin. Dating may dike sa bahaging ito ng ilog dito sa may barangay Bawa sa Gonzaga, Cagayan. Pero nang dahil sa bagyong Ophel noong nakaraang taon at bagyong Krising nitong Hulyo, tuluyang nasira ang dike. At kagabi lang, mas nadagdagan yung takot ng mga residente dahil itong bahagi naman na ito ay tuluyang gumuho. Nakaimpake na rin ang ibang residente ng lugar. Lumikas na kayo, bit-bit na lang po. Mas takot ngayon ang mga nakatira sa gilid ng ilog dahil tuluyan ng gumuho ang diking proteksyon sana sa baha. 2019 nang magawa itong flood control project dito sa kahabaan ng Bawa River dito sa Gonzaga, Cagayan. Pero nitong taon lang matapos ang ilang bagyo, nasira ang ilang metro nitong bahagi ng flood control project. Ang pinakabago ay ang bahaging ito. Matapos ang sunod-sunod na pag-uulan at malalakas sa pag-ulan kagabi, ito na ang nangyari. Kinain na ng ilog itong bahaging ito ng flood control project. Kagabi sir, lakas ng ulan. Tapos bandang mga 12 siguro sir, nung nakita namin ganyan na. Nag-alalaglagan na yung mga tinabon dati sir na nung nakarang buhangin yata yun sir. Market na naman po kami dyan. Kung po yung tunog ng rumaragasang tubig, ilang bagyo na kasi dumaan wala man lang inaasikaso. Ayon sa barangay, nakipag-usap na sila sa munisipyo para magawa ang dike. Baka simulan na po nitong 2026 po, yun lang po naman ang sabi sa amin. So umaasa kami na sana po matuloy na. Dinat na naman namin ang munisipyo na naghahanda ng mga solar panels na ilalagay sa mga evacuation center. Nakapag-pack na rin sila ng mga paunang relief goods at hygiene kits. May mga lutuan na rin para sa evacuation centers. Bantay sarado rin ang mga nasa coastal areas at tabing ilog. Kumbaga island barangay na surrounded by water kasi yan, Babuyan Channel, saka Bugay Lagoon and Mission River. Saka buhanginan kasi yan, walang mataas na parte siya. Vicky, as of 6 p.m. ayon sa PDRRMO ng Cagayan ay nasa 7.8 meters na ang level ng tubig dito sa Cagayan River. Mula yan sa 3.8 meters na inireport natin kanina pang umaga. Hindi nag-uulan sa buong maghapon dito sa Cagayan pero ito yung sinasabi natin na yung tubig mula sa upstreams o yung Karatig probinsya ay dumiretso niya dito sa Cagayan River. At ngayon may naitala na rin pagbaha sa ilang bahagi ng Tuguegarao City. Hindi na madaanan ang ilang kalsada gaya ng Kapatan Overflowing Bridge at saka ng Teresa Boulevard. Sa Enrique, Cagayan naman may mga sakahan na rin nabaha. At ang critical level nitong Cagayan River, Vicky, ay nasa 9 meters. Yan muna ang latest mula sa lagay ng panahon dito sa Gonzaga, Cagayan. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Nico Wahe.